Ang kwentong ito ay tungkol sa isang Pinay nursing student na walang awang pinaslang at hinalay ng paulit-ulit ng apat na kalalakihan. Sino ang gumawa sa kanya nito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Noong taong 1990s, ang Marikina City ay tinaguri ang rape at murder capital ng Pilipinas dahil sa dami ng pangahalay at brutal na pagpatay sa mga kababaihan na naitala dito. Sa kabila ng pagpupursigi ng lokal na pamahalaan na ma-develop ang Marikina, patuloy pa rin ang paglaganap ng krimen na nangyayari sa mga kababaihan. Isa sa mga krimen na nangyari ay ang kagimbal-gimbal na pagpatay sa isang dalaga na itinapon sa isang bakanteng lote sa Balagtas Street, Parang, Marikina. Ang krimen na ito ay naganap noong 5 ng Hulyo taong 1993. Ang kaawa-awang babae sa nasabing krimen ay kinilalang si Roselyn Federico. Si Roselyn ay 22 taong gulang nang mangyari ang krimen. Noong gabi ng July 5, 1993, 4 na kalalakihan ang dumukot kay Roselyn. Siya ay sapilitang ginahasa ng mga dumukot bago siya paslangin ng mga ito. Ang insidente ng pagpatay ay nagdulot ng malalim na sugat sa mga malalapit kay Roselyn at lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Kasabay ng pagkamatay niya ay naglaho din ang mataas na pangarap niya para matulungan ang kanyang pamilya. Kwento ng ina ni Roselyn na si Aling Shirley, dahil sa tumataas na bilang ng krimen na nangyayari sa mga kababaihan sa Marikina, kaya matyaga niyang sinusundo ang kanyang anak tuwing gabi sa babaan ng jeep pagkagaling nito sa trabaho. Ginagawa niya umano ito dahil natatakot siya na may mangyaring masama sa kanyang anak. Ayon kay Aling Shirley, masipag ang kanyang anak. Sa umaga ay pumapasok umano ito sa school para mag-aral at pagkatapos ng kanyang klase ay nagtatrabaho ito sa kanyang pinapasukang sideline job sa isang kilalang restaurant sa mall. Kaya't hindi umano maiwasan na gabihin ito sa pag-uwi. Ngunit noong gabi umano ng July 5, 1993 ay hindi nagawang sunduin ni Aling Shirley ang kanyang anak dahil nagkaroon siya ng sakit na trangkaso. Bandang 11:00 na ng gabi nang makarating si Roselyn sa kanilang baryo, sakay ng isang jeep. Kampante si Roselyn na makakauwi siya ng maayos sa kanilang bahay. Ngunit ang hindi niya alam ay may mga kalalakihan na pala na sumusunod sa kanya na tila lango sa pinagbabawal na gamot at nagbabalak ng hindi magandang gawain. Ang dalawa sa mga lalaking sumusunod sa dalaga na kinilalang sina Ramon de la Paz at Melvin Magbanwa ay biglang sumulpot sa harapan ni Roselyn bago pa man siya makauwi sa kanilang bahay. Sa hindi kalayuan sa kanilang bahay ay bigla siyang sinalakay ni Ramon. Sa kagustuhan ni Roselyn na makatakas ay nanlaban ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla siyang sinuntok ni Ramon na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Nang mawalan ng malay ang dalaga, ay kinaladkad siya ni Ramon at Melvin at isinakay sa pulang kotse at dinala sa Balagtas Street. Ayon sa kwento, ay may kasama pa itong dalawang kalalakihan na kinilalang sina Alan Florentino at Saldi de la Paz. Sinakay umano si Roselyn sa likod ng kotse at dinala sa Tangiles Street. Noong mga oras na iyon ay hindi agad nag-alala ang mga magulang ni Roselyn dahil inakala nila na umuwi na lang ito sa bahay ng kanyang mga kapatid matapos ang kanyang trabaho. Ngunit nang malaman ng magulang niya na wala din ito sa bahay ng kanyang mga kapatid ay nagsimula na silang mag-alala. Habang nangangamba ang mga magulang ni Roselyn, siya naman ay nasa isang apartment sa mga oras na iyon kasama ang 4 na kalalakihan. Ayon sa salaysay ng mga pulis ay walang awang tinali ang dalaga ng pabukaka upang hindi ito makapanlaban. Nilagyan din ng busal ang kanyang bibig upang hindi ito makagawa ng kahit anong ingay. Walang awa rin nilang tinanggal ang lahat ng kasuotan ng dalaga at pinagsalitan nilang halayin. Napag-alaman din na bago salit-salitang halayin ng mga sospek si Roselyn ay gumamit pa ang mga ito ng ipinagbabawal na gamot. Sa loob ng 3 araw, si Roselyn ay inabuso ng mga walang awang suspect. Nang makumpirma ng mga magulang ni Roselyn na siya ay nawawala, agad-agad silang pumunta sa presinto ng Marikina para magpa-blotter.
Noong una ay nagkaroon ng haka-haka ang mga otoridad na baka kasama lang ng dalaga ang kanyang mga kaibigan o ang kanyang nobyo. Ngunit mariing itinanggi ng mga magulang ni Roselyn ang posibilidad na iyon. Ayon sa mga magulang ng dalaga ay pinuntahan na nila ang lahat ng lugar na posibleng puntahan ng biktima. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang nakakita kay Roselyn. Noong July 7, 1993 ay nayanig ang pamilya ni Roselyn sa balitang kanilang natanggap. Isang babae ang natagpuan na hubad at walang buhay sa isang bakanting lote. Bakas sa katawan ng dalaga na labis itong pinahirapan dahil puno ng mga pasa ang buong katawan nito at basag ang kanyang labi. Agad-agad pumunta sa pinangyarihan ang mga magulang ni Roselyn upang makumpirma kung ang anak nila ang natagpo ang walang buhay sa bakanting lote. Nang sila ay makarating, kinumpirma ng ama ni Roselyn na si Mang Faustino na ang katawan na natagpuan walang buhay ay ang kanyang anak. Matinding kalungkutan at pangungulila ang naramdaman ng magulang ni Roselyn na makita nila ang walang buhay nilang anak. Dahil sa krimen na nangyari, agad-agad naglabas ng kautusan ng pamahalaan ng Marikina para sa agarang investigasyon. Habang umuusad ang investigasyon, ang isang suspect na si Ramon ay lumitaw sa eksena. Si Ramon ay napag-alaman na kapitbahay ni na Roselyn. Habang nakaburol si Roselyn ay nag-cruise ang landas ni Ramon at ng isang pulis na nag-iimbestiga sa kaso na kinilalang si PO3 Balawitan. Hiningi ni PO3 Balawitan ang kooperasyon ni Ramon na maaring makatulong sa kaso dahil nga ito ay kapitbahay ng pamilya Federico. Ngunit habang kinakausap niya ito ay hindi maiwasan ng pulis na magkaroon ng agam-agam dahil sa mga kinikilos at isinasagot ni Ramon. Napagtanto ng pulis na maaring may kinalaman si Ramon sa krimen na nangyari kay Roselyn. Sa pagbabalik ng pulis sa lugar kung saan naganap ang krimen ay isang individual ang lumapit sa kanya na kinilalang si Angelito. Sinabi nito na may alam siya tungkol sa mga taong responsable sa pagpatay kay Roselyn. Ayon sa salaysay ni Angelito, ibinunyag niya na ang mga salarin sa pagpatay sa dalaga ay sina Ramon, Adorable de la Paz at Joel Burion ang pangunahing salarin. Ipinahayag din niya kung paano itinapon ang walang buhay na katawan ng dalaga sa bakanting lote. Noong July 27, 1993, umamin si Ramon sa krimen na ginawa. Ibinulgar din niya ang pangalan ng iba pang salarin na nakasama niya sa pagpaslang sa dalaga. Sumang-ayon din ang kanyang kapatid na si Adorable sa pahayag niya at pati na rin si Joel. Dahil sa pag-amin ng mga ito, natukoy din ang iba pang kasamahan nila sa karumal-dumal na krimen na ginawa sa dalaga. Kabilang din sina Edwin Habla at Melvin Magbanwa sa krimen. Ang pag-amin ng lahat ng suspect ay naging daan upang mapadali ang investigasyon sa pagkamatay ni Roselyn. Ayon sa mga suspect, ang mastermind sa krimen na kanilang ginawa ay si Alan Florentino. Siya ay nahuli sa probinsya ng Sorsogon kung saan siya nagtatago. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong rape at murder. Ngunit mariin namang pinabulaanan ni Alan ang akusasyon ng ibang pang suspect sa kanya. Ayon sa kanya ay wala siyang kinalaman at kaugnayan sa nangyaring insidente. May mga aligasyon din na kumalat na may personal na galit umano ang ilan sa kamag-anak ni Roselyn kay Alan na naging dahilan para idawit siya sa krimen. Ang pagtanggi ni Alan sa krimen ay nagdulot ng komplikasyon sa investigasyon. Gayunpaman, base sa mga otoridad ay may iba pang posibleng motibo si Alan sa kanyang pagkakadawit sa krimen. Kilala ang pamilya ni Alan sa kanilang lugar dahil sa kanilang impluwensya at dahil dito ay madalas niyang nakakamit ang kahit ano na gustuhin niya. Ayon naman sa isang suspect na si Saldi, pinilit lang ang ilan sa kanila na aminin ang kanilang kasalanan. Ang pabago-bagong salaysay ng mga suspect ay naging dahilan para maging komplikado ang investigasyon. Noong July 20, 1996, sa ilalim ng utos ng judge, ang mga suspect na si Alan Florentino, Joel Burion, Adorable de la Paz, Ramon de la Paz at Saldi de la Paz ay napawalang sala sa mga aligasyon sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya.
Ang desisyon na ito ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkadismaya sa pamilya ni Roselyn at maging sa publiko. Ayon sa ama ni Roselyn, masakit sa kanila ang desisyon ng korte. Hindi lamang sa dahilan na nadungisan ng pagkatao ng kanilang anak, kundi dahil na rin sa hindi naging makatarungan ang hustisya. Idinagdag din niya na sila ay biktima ng tiwaling hukom. Kaya't gumawa ng hakbang ang pamilya ni Roselyn para umapila sa korte. Naniniwala sila at hindi nawalan ng pag-asa na sa huli ay makakamit nila ang hustisya para sa kanilang anak. Matapos ang 9 na taon ng mahabang paglilitis, noong March 30, 2002 ay naglabas ang judge ng Pasig Regional Trial Court na si Judge Liel Acebo ng kanyang hatol para sa mga suspect. Ang naging hatol sa mga akusado ay reklusyon perpetua. Bukod sa pagkakakulong ng habang buhay, ay inutusan din sila ng korte na magbayad ng danyo sa halagang 1.5 million sa pamilya ng biktima. Nang mahatulan na ng guilty ang lahat ng suspect, ay tila hindi ito matanggap ni Alan Florentino. Siya ay nagwala at nag-hysterical habang sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Ang dalawa naman sa mga suspect na sina Edwin Habla at Melvin Magbanwa ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Tila nabunutan naman ng malaking tinik ang pamilya ni Roselyn sa naging desisyon ng korte. Kahit na natagalan ng pag-usad ng kaso, ay nanaig pa rin ang katotohanan at nakamit nila ang hustisya para kay Roselyn. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Comment down below.